stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Isa pong mainit na tanghali sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Pabago-bago man ang panahon, pero ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nagbabago kailanman. Ano? Ayan. At kayo po ay kasalukuyang nakatutok dito po sa ating programa, Ayon sa Kasulatan, Gabay sa Katotohanan. Ang layunin ng programang ito, mga kaibigan, mga kapatid, upang kayo ay patuloy na madala sa paanan ng ating Panginoon sa ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan. At sa mga kapatirang mga Adventista, kayo'y patuloy na managana sa kabutihan at biyaya ng Panginoon at maging handa sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Isa pong mapagpalang hapon sa lahat ng mapapaabutan ng pag-aaral na ito. Ano ho? Habang ang ilan sa atin ay nasa kanilang mga opisina, nasa kanilang mga pinaglilingkurang mga kumpanya, o di kaya'y nasa kanilang mga rancho. Ano? Yan. At isa pong kaligayahan sa atin, mga kapatid, ang kayo po ay patuloy nating mapaglikuran sa pang-espiritual na pag-aaral. Ano ho? Ayan. At syempre, dahil ang ilan sa ating mga kapatid ay nandoon sa kanilang mga paghahanap buhay at busy sila ngayon, ay umaasa tayo na ang gabay at patnubay ng ating Panginoon ay patuloy na mamalagi sa kanila. Ano ho? Ayan, ganun din ay hindi man nila ito mapanood ngayon, pero sa mga susunod na pagkakataon ay naririyan naman ang kopya ng ating pong programang ito ay kanila pong mapapanood rin. Ano po? Ito po ay naka-live sa atin pong Facebook account at naka-live din ito sa atin pong YouTube channel. Ano po? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mga kapatid, pa-subscribe po. Type nyo lamang po dyan, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas na po ang programa nating Back to the Truth Ministry. Yan, ano ho? At yan pong programa natin yan sa YouTube
ay compilation po yan ng iba't iba nating mga gawain sa Himpapawid. Ano po? Yan, may mga dialogues dyan, no? Mayroon pong mga ganitong live broadcast at marami pa hong iba. Ano? Meron din diyang mga question and answer, etc. etc. Kaya pa-subscribe po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Ano? Comments and likes po kayo. Sa mga hindi pa naka-follow dito sa ating pong Facebook account, mga kapatid, ano, paki-follow nyo po. Yeah, sapagkat mahalaga po na kayo ay lagi updated sa ating mga ginagawang pagmo-broadcast. Ano po? Yan. Panahon na rin para inyo po itong i-share sa inyong pong mga kaibigan, sa inyong mga kapatiran. Ano ho? Yan. Alright. Ay binabati muna natin, mga kapatid, ang atin pong mga nakantabay. Kapatid na Mila Rimas Ilarde, shout out po sa inyo. Mainit na tanghali. Ayan. Hada Waada Mahan. Yeah, shout out po kapatid na Hada Waada Mahan. Okay, ganun din si Bobong Belila. Yan, mapagpalang tanghali po. Yan. Peter Villaruel, shout out sa iyo kapatid Peter. Kaya May Borines, yan, mapagpalang hapon din kapatid na May. At teka. Okay. Binabati rin natin ang kapatid na Elizalde Estogal. Shout out po. Julius Vicente Baran. Kuya Nono Bebet. Yan, maraming salamat po sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid. Ano, kahit ganito tayo, kahit ganito napakainit, ay kayo po ay naririyan at akin po kasama ngayon. Kay Amy Dionisio, shout out sa iyo. Jonel Castador Beran, yan, shout out kapatid. Sa lahat ng De Los Reyes family, shout out po sa inyo. Sa Corsanes family, yan, at syempre sa Camacho family. Yan, sa aking may bahay, Sister Yelen Camacho, sa aking cute at napagandang baby Alexis Camacho. Camacho, yan. Shout out, magandang tanghali, Sister Edna Quaitson Sinsay. Yan, mapagpalang hapon po sa inyo diyan. Jerome Dutimas, shout out po. Nomde Limbing Villona, yan, mapagpalang tanghali. Mr. Christian Sandike, yan, shout out din po sa inyo kapatid. Kay kapatid na Rain, yan, mapagpalang tanghali o hapon kapatid na Rain. At Jonel Castador Beran, mapagpalang hapon. Magandang nasa pagitan kasi tayo tanghali at hapon ano, ganap na alas 2:43 dito po sa Pilipinas ng hapon. Ano po? Yan. Shout out Julius Vicente Baran, nabanggit natin, ano? Jonel Gastador Beran. Yan, maghalos magkatunog kayo Yung isa ay Julius Vicente Baran. Ito naman ating kapatid na isa, Jonel Gastador Beran. Ano, letra lang ang kapirasong letra lang ang pinagkaiba. Shout out din po sa lahat ng ating mga kabaro, yan, sa atin pong sa ating mga kasama dito po sa ABIM, sa Advent Biblical International Ministry, samahan ng mga laiko sa Himpapawid. Ano po? Yan. Sa lahat po ng member niyan, ay shout out po sa inyo. Gayon din sa aming butihin at gwapong-gwapong makisig na mentor, Rocky Tulog. Shout out din po kay mentor Richard Thompson. Yan. At binabati rin natin ang mga kabaro natin, kamembro dyan sa 3A Media. Ano po? 3A Media. Okay, shout out
Gayon din kay kapatid na Pastor Bacalares. Shout out po sa inyo, sir. At sa kabuuan din ng membro ng F4 Social Justice Educator of the Philippines. Yan, isa pong mapagpalang hapon sa lahat ng membro nito, mga kabaro natin to, mga ka-F4. Ano po, yan. Sa pangunguna ng ating napakakisig, napakasigla, napakasigasig, na atin pong Grandmaster Arnel G. Sanchez. Yan, shout out po sa Sanchez family. Okay? Binabati rin natin ang kapatid na Jelly May Vergara de la Cruz. Yan, shout out po sa inyo. Ganun din ay binabati natin, sinashout out Jonathan Reyes. Yan, may tanong sa atin si kapatid na Jelly May Vergara de la Cruz. Ano po relihiyon niyo, sir? Ay, ma'am, ako po ay membro ng Seventh-day Adventist Church. Yan. Ay, tayo po ay nagkakaroon ng palagi ang pagpaprogram dito po sa Himpapawid. Gamit po ang programang ayon sa kasulatan. Ang layunin po ng programang ito ay gabayan ang mga tao tungo sa katotohanan sa ikapagpapalapit ng mga kaluluwa kay Kristo. At makapiling ang ating Ama na nasa langit. Ayan po, pansamantala, tugon natin kay kaibigan natin, kay Sister Jelly May Vergara, ayan, de la Cruz. Ayan, at titignan ko kung ako ay naka-follow na. Oo, naka-follow na ako sa inyo, Ma'am Jelly May Vergara. Ayan, binabati rin natin, kapatid na, ay, andito yung gwapong-gwapo nating head ng referee, Roger Pineda. Baka kayo ay merong mga, kapatid, may mga palaro kayo, sports fest, or may mga palaro kayo sa inyong mga barangay, ay pwede natin kontakin kapatid na Jerry Pineda. Opo, yan, at isang mahusay po na head ng referee dito po sa lugar ng Dasma City, Cavite, Dasmariñas City, Cavite. Ayan, at makakatulong po yan sa atin, kapatid na Roger Pineda, kung kayo po ay nagnanais ng isang garantisado at pulidong pagre-referee, ay makakatuwang po natin, kapatid na Roger Pineda. At marami po siyang mga training, mga na-train na mga referee. And then paki-subscribe niya rin po, mga kapatid, ang ng ating kapatid sa kanya Facebook, Roger Pineda. Ayan po, i-click nyo lamang po, mga kapatid, Roger Pineda, dyan po sa ating comment section, tapos pa-subscribe po. At marami tayong matututunan dyan, mga kaibigan, mga kapatid. Yan. At binabati rin natin kapatid na Tuachi Amoroto. Ayan, sabi niya, magandang hapon, kapatid na Fernando Baisa, Camacho Jr. Likewise, kapatid na Tuachi Amoroto. Yan. Alright. Sino pa ba ang hindi ko nabanggit? Yan. Ay, likewise, kapatid na Roger Pineda. Ayan. Sabi niya, ay nag-reply po siya, Ayan. Okay. Jack Ladra. Yan. Mapagpalang nga po, kapatid na Jack Ladra. Okay. At syempre, ang akin pong gwapong-gwapo at hanggang ngayon ay napakakisig pa rin kabatchmate. Ang kapatid na Rexor Collado, the third. Okay. Ang aking kabats na ito, si Sensei Rexor Collado the third, ay kasama ko yan nung araw at laging may hawak na po yan, na tropeyo. Yan ay champion of the champion po yan. Yan, si Sensei Rexor Collado sa martial arts po. At ngayon ay aktibo pa rin sa martial arts ang kapatid nating Sensei Rexor. At dito naman siya nahihilig ngayon sa Shotokan pa rin, Ayan, pero yung kanyang hinahandle ngayon ay sa Kyokushin, Okay.
sa Kyokushin. Yan. At meron pa akong hindi nabanggit na ibulong sa akin ang aking cute na baby. Ang kapatid na Jonathan Reyes. Shout out. Magandang tanghali po, sir. Huwag sana kayong magsawa sa pagtalakay ng ganito. Ang dami po namin natututunan. Ay, salamat po, kapatid na Jonathan. Nakakataba naman ang puso. Lalo tuloy ako sinisipag eh. Baka tapusin ko ngayon maghapon buong chapter 3. Yan. Inaabangan ko na agad yung chapter tulad ng chapter 14. Oo, aabot tayo dyan, kapatid na Jonathan Reyes. Ano po, yan, aabot tayo. Okay. Yan, shout out kay Kirma Keryako. Yan, no? Yasas, no? Sabi niya, Yasas. Okay. Aha. Sabi ni kapatid na Sensei Rexor Collado ay more power sa iyong programa. Ayan. Si Sensei Rexor po, mga kaibigan, mga kapatid, ay instructor din po yan ng ating Pathfinder Medic Response Unit. Ano po? Ayan. Okay. Sabi ni kapatid na Tuwachi Amoroto, natutuwa ang family ko, Brother Fernando, kasi narinig ng family kong binabati mo ako. Ay, sabi ko sa lahat ng family ko na tumulong din sila sa pag-share ng mga ganitong pangangaral. Ay, salamat kapatid na Tuwachi, ha? At sa lahat ng Amoroto family, ha? Ay maraming salamat po sa inyong magiging pagtuwag sa gawain ng Panginoon, sa inyong magiging pag-share. Shout out po sa lahat ng Amoroto family. Binabati ko rin ang Tristan Martin J. Castardo. Yan. Sabi ni kapatid na Tristan Martin J. Castardo, magandang hapon kapatid. Sana sa susunod kapatid, matalakay natin ang prophecy sa Daniel at sa Revelation kapatid. Tsaka nga pala kapatid, kumusta na kaya ang ating kapatid na Noel Ramos kapatid? Opo, ang huli kong balita kay kapatid na Noel Ramos ay active sa ating pananampalataya at meron siyang ministry, no, na ginagalawan, ano, ayun, at busy rin sa pagbabarbel. Yan po yung napakahusay na nating kapatid, ano, aktibo sa gawain. Yan. Okay. Kay shout out din kay kapatid na Julius Diola. Ayan. Si kapatid Julius Diola ay nag-chat sa atin, ano? At nire-replyan ko lang, ano? Yeah. Para mapanood rin ang ating pong kapatid, kasalukuyan akong naka-live. Okay, yan. So, nakatutuwa, ano? Kasi parami tayo ng parami, ano? Oliver Kunag Sabang, shout out po sa inyo, kapatid. At ganun din kay kapatid Jimmy Alahar Sabanal. Yan. Shout out po sa inyo. Sa kasalukuyan, ang ating pong followers ay nasa 30K. O baka kayo pa ay hindi nakakapag-follow pa, mga kaibigan, mga kapatid, dito sa ating Facebook, sa ating pong ginagamit na Facebook, Fernando Baisa Camacho Jr. ay pa-follow na rin po. Yan. At sa ating pong YouTube channel, ano? Yan, pa-subscribe na rin po ang ating YouTube channel. Alright? So tayo po ay dadako na sa ating pong isinasagawang pag-aaral, ano? Dito po sa ating verse by verse challenge.
Yan, ni Pastor Alexander Santos. Yan, sa kasalukuyan ay nandito pa rin tayo sa Book of Romans. The studying of the Book of Romans. At medyo nakakausad-usad na tayo kasi sinimula natin to sa chapter 1 verse 1. At dahil sa bawat verse ay maraming mga sangay-sangay na magagandang mga aralin, kaya tayo ay hindi ganoong katulin na tumalakay. Kasi masarap na sa bawat talata ay marami tayong katas na napipiga at nagagamit naman natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay dito sa lupang ito. Yan. At ngayon ay nasa Kapitulo 2 tayo, talatang Gs, at magpapatuloy na naman ang ating pong pag-aaral. Pero bago yan, ay hinihilingan ko muna mga kaibigan, mga kapatid, na tayo ay pansamantala na dumako sa atin pong pananalangin. Okay? So, let us pray mga kapatid. Sa iyo po, Amang Banal, ang kaluwalhatian at karangalan. Sa amin pong gagawing pagsasang-usapan, pag-aaralan ng mga bagay-bagay na may kinalaman sa banal na kasulatan. Hangad po namin ng banal na Espiritu ang siyang patuloy na gumabay sa amin pong gagawin ito. At ang buong programa, ang buong oras, amin pong ipinagkakatiwala sa iyo, Ama. Patuloy niyo pong patnugutan ang palatuntunan ito hanggang sa mapapaabutan ito. At dalangin din namin sa banal na Espiritu na patuloy kami pangasiwaan, dalhin kami sa buong katotohanan, 10 ng mga nakikinig, at patuloy na patatagin ang amin pong pananampalataya sa mga wala pa sa mga wala pa sa amin pong Panginoong Hesus Amang Banal. Hangad po namin na sa pamamagitan ng inyong pag-ibig at sa pagtulong, pagtuwang ng banal na Espiritu ay madala sila sa inyong pong paanan sa ikapagmamana ng buhay na walang hanggan. At maging sila man katulad namin ay maging sabik na kayo po ay makita sa hinaharap. Binabalik namin, Ama, ang papuri, pagluwalhati, kasama ng aming hiling na patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at mga pagkakasala sa pamamagitan po ng makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Alright, so ngayon ay darako na tayo mga kapatid sa ating mga pagtatalakay. Yan. At tulad na sinasabi ng kapatid na Tristan Martin J. Castardo, okay, after ng atin pong verse by verse challenge, ay iahari naman natin yan pong prophecy ng Daniel and Revelation or Danreb. Yan, para ating mautay-utay naman at maraming matutunan din diyan sa araling may kinalaman sa Danreb. Yan. Sige po, kapatid Tristan Martin J. Castardo, iahanay po natin yan. Yan. Shout out sa iyo, kapatid John Ray Dugang Gombok. Mapagpalang hapon po sa inyo. Okay? Ayan. Alright, so dako tayo sa ating isinasagawang pag-aaral. Ngayon ay nasa Kapitulo 2 tayo ng Aklat ng Roma. Susunsurin naman natin ang pag-aaral mula sa talatang Gs. Yan, yan, mula sa talatang Gs, magpapatuloy tayo. Okay? Yan. Ngayon, mainam na basahin natin ang talatang Gs. Ganito ang ating mababasa. Okay, punta tayo sa talatang Gs. Yan. Okay? Ang sabi sa talatang ito, datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa ng mabuti, sa Hudyo ang una-una
at gayon din sa Griego. Talatang 11, sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Ayun. Kung bakit ang talatang ito ay nailagay dito, sapagkat mayroong mga pinag-uusapan na mas nauna pa rito na natalakay natin nung nakaraan. Kung gusto nyo pong makita ano ba yung mga tinatalakay dito, ay punta lang po kayo sa ating YouTube channel, at naririyan naman po nakalagay kung ano-ano ng mga chapter ang ating pong natalakay. Babalik-aralan po ninyo. Dito naman sa Facebook ay nakalagay din po diyan, pero yan ay hindi naman maglalagi kasi after 1 month yan ay binubura na ni Facebook. Pero doon po sa YouTube, doon sa nagsisilbi nating storage, yan ay makikita nyo po yung pag-aaral mula sa chapter 1 ay hanggang chapter 2, verse 1 to verse 9, makikita nyo po roon. At ngayon nga nasa chapter 2 tayo, verse 10 to 11. Okay, bilang pagbabalik tanaw ay basahin ko muna ng tuloy-tuloy yung naunang bahagi. Yan. Sa chapter 2 verse 8 to 9 sabi, datapwat ang lahat sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkos nagsisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at puot at kapuutan, kapighatian at kapisan ang bawat kaluluwa o sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama, ng Hudyo una-una, gayon din ng Griego. Dito ay nakita natin kahapon, mga kapatid, mga kaibigan, na bagamat ang Israel ang siyang piniling bayan ng ating Panginoong Diyos noong unang panahon, dala ng kanilang pagiging makasarili sa mga ipinagkatiwalang aral na buhay at pagtatakwil sa ating Panginoong Kristo, inalis sa kanila ng Diyos ang kaharian at ito ay ibinigay sa bansang nagkakabuga. At dahil sa kalikuan na ginagawa ng bayang Israel, sila po ang unang hahatulan ng ating pong Panginoong Diyos. Pagkatapos nila, ang kasunod na hahatulan ay yaon pong mga Griego. Ayan. Ibig sabihin ng Griego, mga taong hindi Hudyo. Ayan, sino man tao na hindi kalahi ng Hudyo, tinuturing po yang hintil. Yan. At lahat ng tao, kihintil at hindi hintil, ay haharap sa hukuman po ng ating Panginoong Diyos. Yung mga nagsisitalima sa katotohanan, ang kanilang tandamasain ay pagpapala, rewards. Doon naman sa mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, ang kanila namang mararanasan ay yung pong kagalitan at puot ng ating Panginoong Diyos. Yan ang binabanggit sa talata pong ito. At doon na sa binabasa natin sa Kapitulo 2, talatang 10 hanggang 11, na ang wika naman, datapwat kaluwalhatian naman ang wika. At karangalan, kapayapaan. Ang tatamuhin, makakamit ng bawat taong gumagawaan niya ng mabuti. Ang una ring bibigyan ng gantimpala, mga Hudyo. Ayun. Kaya kung papaano ang mga Hudyo ang siyang unang-unang lalapatan ng parusa, ay kaanisabay rin yan, mga Hudyo rin ang lalapatan ng kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan. Sino mga Hudyo ito? Nalalapatan ng kaluwalhatian, karangalan at kapayapaan. Sila po yung mga Hudyo na ang iniibig nila ay ating Panginoong Diyos, patuloy na tumutupad sa lahat ng kanyang kalooban, hindi naging makasarili. Sila yung mga Hudyo na lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon at hindi itinakwil ang ating Panginoong Jesucristo. Tatanggap sila ng kaluwalhatian, tatanggap sila ng karangalan at kapayapaan. Ayan. At syempre hindi lang mga Hudyo. Samantala, ang susunod naman, nabibigyan ng pagpapala,
o gantimpala o rewards ay yun namang mga Griego. Kaya bawat tao sa buong sanlibutan, pagharap sa hukuman ng ating Panginoong Diyos, alisunod sa sinasabi ng Biblia, magkakaroon ng pantay-pantay na paghatol. Sapagkat ang wikay, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Kaya ang lahat ay tatanggap ng gantimpala, tatanggap ng parusa. Sino ang tatanggap ng gantimpala sa mga Hudyo? Ay yun pong mga Hudyo na tutuong sa Diyos. Sino naman ang tatanggap ng gantimpala sa mga Hintil? Ay yung mga Hintil na nagsusumikap na maabot ang katotohanan, gumagawa ng mabuti, na kahit hindi nila alam ang detalye ng patungkol sa tunay na Diyos, pilit nila itong inaapuhap, pilit nilang hinahanap, at sumusunod sila doon sa kautosang katutubo na nakatala sa kanilang mga puso. Ang mga ito'y tatanggap ng gantimpala mula sa ating Panginoon. So sana naging malinaw yung talatang ito, mga kaibigan. Kaya siyempre, maliban sa mga Hudyo at mga Griego, tayo rin harap din sa hukuman ng ating Panginoon. At siyempre, mapalad ang isang tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kapag tayo sumasampalatayang totoo, ang sabi ng isang aklat ng banal na kasulatan, ay wala na anyang hatol sa mga na kay Kristo. Basta't ang isang tao ay totoong nananampalataya, totoong nananalig, totoong sumusunod sa kalooban ng Ama, ay wala na tayong pangamba na tayo'y hahatulan upang mapunta doon sa nagliliyab na dagat-dagatang apoy at asopre, na siyang ikalawang kamatayan na dadanasin ng mga taong tiwali at suwail sa Panginoon. Kaya sabi doon sa isang talata ng Colosas 3, nakalabang pa tayo sa screen. Colosas 3, ang sabi, sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ayon sa masama na kanyang ginawa, at walang itinatanging mga tao. Kaya nalalaman natin na yung gumagawa ng mabuti, na nakaugnay, nakadugsong sa ating Panginoon Jesucristo, ay kapag tatamo nila, kaluwalhatian, buhay na walang hanggan, ligayang walang kapara. Samantala, sa mga gumagawa ng masama, ang tatanggapin nila ayon sa kanilang mga ginawa. Ang kahatulan, ipagkakaloob sa kanilang Diyos doon sa nagliliyab na apoy at asopre. Kaya mali ang akala ng mga Hudyo noong una, na yung mga Hudyo, akala nila makakaiwas sila doon sa kalagim-lagim na sasapitin na magiging hatol ng ating Panginoong Diyos. Akala nila hindi sila dadanas dito sapagkat sila yung unang-unang pinili ng ating Panginoong Diyos sa lumang tipan upang maging kanyang bayan. Diba? At sa kanila ibinigay maging yung mga aral na buhay. Sa kanila rin ibinigay ang pangako, ang kaluwalhatian, ang tipan. Sa kanila rin ibinigay ang Kristo sa laman. Kaya lang, mga kapatid, lahat ng ito'y sinira ng bayang Israel. Hindi nila nakita yung pagsira nilang ito sa kanilang tipanan sa Diyos. Hindi nila ito nakita. Hindi nila nalaman na sila pala ay nahihiwalay na sa banal na kalooban ng ating Panginoon. At dahil hindi nila ito nararamdaman, akala nila sila pa rin ang piniling bayan ng Diyos. Hindi nila batid na inalis na sa kanila ng ating Panginoon ang kanyang kaharian at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Kaya yung inaakala ng mga Hudyo na hindi sila kasama sa mapaparusahan dahil sila'y pinili, nagkamali sila.
sa kanilang pagtatansyang ito. Masyado silang naging kampante. Masyado silang nahirati sa mali nilang paniniwala. Kaya, binabanggit ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma na ang unang hatulan, yaong mga Hudyo. Ikalawa, yung namang mga Hintil. Ayan, yan po binabanggit ng banal na kasulatan mula sa talatang ito. At nakikita natin dito pala sa talatang 10. Kalwalhatian, karangalan, kapayapaan, ang siyang tatamuhing gantimpala mula sa ating Panginoong Diyos para doon sa mga Hudyo at mga Hentil na mga namumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Ito yung mga taong gumagawa ng mabuti. Ibig sabihin, mga taong tumutugon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod. Yan. At dito, ipinakita sa atin na ang Diyos ay mayroong sistema. May kaayusan. Alin dito ang kaayusan? Ay una niya nga hatulan yung mga Hudyo. Dahil sila ang unang nakatanggap ng lahat ng pabor na nanggagaling sa Panginoon. Ngunit, ang gantimpala, ilalapat naman doon sa mga Hudyo rin na tumutugon ng tama. Ayun. Sa talatang 11, nakita natin na idinidiin ng Panginoon ang Diyos anya'y hindi nagtatangi ng mga tao. Ito ay isa sa mga importanteng katangian ng ating Panginoong Diyos. At isa ito sa nagdidiin ng ating Panginoong Diyos ay isang makatarungang Diyos at patas sa lahat ng kanyang ginagawang paghatol. Ang paghatol o yung pagpapala ng ating Panginoong Diyos, yan ay nakabatay sa atin pong pananampalataya. Dumudugtong riyan ang ating puso, ang ating mga gawa. Kaya ang Diyos hindi tumitingin sa panlabas na katayuan ng tao. Hindi ko mo ang isang tao ay pastor, ang isang tao ay pari, ang isang tao ay diakono, ang isang tao ay manggagawa. Automatic sa langit na siya pupunta pagdating ng takdang panahon. Hindi ho ganun ang Diyos. Hindi siya tumitingin sa katayuan o posisyon o ranggo ng isang tao. Ang kanyang tinitingnan, tunay ba ang pananampalataya ng pastor na ito kung pastor man? Tunay ba ang pananampalataya ng pari, ng manggagawa, ng laiko na ito kung laiko man? Sapagkat hahatulan ang tao batay sa kanyang pananampalataya kay Kristo. At humahangga ito sa kaibuturan ng kanyang puso hanggang sa kanyang mga gawa. Yan. Kaya ang Diyos patas sa lahat ng bagay. Kaya wag iisipin ng sino man na lahat ng may bitbit ng Biblia ay tatanggap ng pagpapala. Ay hindi ho, mga kapatid. Hindi lahat ng sumisitas ng Biblia sugo ng ating Panginoon. Yung iba dyan napasubo lang. Hindi lahat ng tumatalata sa banal na kasulatan ay automatic may buhay na walang hanggan na.
Si Satanas man tumatalata rin eh. Napakahusay pa. Pero walang buhay na walang hanggan. Bakit? Sapagkat kung minsan ang banal na kasulatan, kapag kamali ang pagkakagamit mo nito, marami kang maililigaw na tao. Kaya, ang banal na kasulatan magagamit natin sa pagtuturo sa tao tungo sa katwiran ng ating Panginoong Diyos, tungo sa tunay na pananampalataya. Pero kapag mali ang naging pag-aaral ng isang nagpapakilalang ministro o nagpapakilalang pastor o manggagawa, mali ang kanyang pagkaunawa sa salita ng Diyos, ang Biblia magagamit niya upang ang tao mailayo sa katotohanan. Pwedeng gamitin ng tao ang Biblia para magturo ng papalapit na daan patungo sa ating Panginoong Diyos. Ang Biblia magagamit din ng tao para iligaw naman yung mga taong hinahanap yung daang patungo sa Diyos. Kaya hindi ho lahat ng may bitbit ng Biblia sa Diyos. May mga taong bumibitbit ng Biblia na ililigaw ang tao papalayo sa Diyos. At naturalmente, kapag ganito ang gawain ng isang tao, hahatulan siya ng Diyos ayon sa kanyang ginawang ito. Kaya sabi doon sa aklat ng Apokalipsis, ang kasakasama ni Satanas na maglalangoy-langoy doon sa nagliliyab na apoy at asopre ay yung mga bula ang tagapagturo, mga bula ang propeta, kasama niya ho yun. Ang wika roon, sila'y kapwa pahihirapan. Ay siyempre, kapag sinabing bula ang propeta, lahat ng mga nagtuturo ng banal na kasulatan, sakop nito. Hindi nga, di tama nga, hindi lahat ng may hawak ng Biblia, may buhay na wala hanggan. Yung iba pa nga dyan, sumisigaw ng osas-osas eh. Hindi naman mapapasama. Pero kung ang mga itong sumisigaw ng osas-osas sa pananampalatayang Baptist, ay magbabago na kanilang paniniwala, may pag-asa. Hindi sila malalagay sa peligro. Ayan. Kaya itong Kapitulo 2 na ating pinag-aaralan mula sa talatang 10 hanggang 11, matapos nating makita na ilalapat ito sa mga unang-una sa Hudyo, pangalawa sa Intil, nilalapat na rin natin sa ating panahon. Para hindi tayo maging kampante, kailangan maging maingat tayo, mga kapatid. Gagamitin natin ang ating pong pang-unawa para malaan natin kung nasaan ang katotohanan. Kasi sabi ng Biblia, di ba? Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Masarap na namumuhay tayo sa katotohanan. At uuriin natin yung katotohanan isinisigaw natin, baka huwad na katotohanan. Kami naman dito sa pananampalatayang Adventista, sa bawat pagpoprogram natin, ay nagiging katuwang ninyo kami para apuhapin yung katotohanan na gusto po ninyong makita. Yan mga kapatid. Bakit natin ginagawa yun? Sapagkat mahal natin ang lahat ng tao. Kung papaano ang lahat ng tao'y iniibig ng ating Panginoong Diyos, ganon din ang ating nararamdaman, mga kapatid. Kaya itong pagpoprograma natin sa Ipapawid, hindi natin ito inaaring kapaguran, kundi inaari natin itong isang malaking pribilehiyo na tinanggap natin sa ating Panginoon, na tayo nagiging kabahagi ng ating Panginoong Diyos sa pagpapalaganap ng tunay na ebanghelyo. At kapag ito'y naramdaman, nakita ng ilang mga tao na naghahanap ng katotohanan, ang magiging bunga nito, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo. At tayo naman, habang nagkakaroon ng ganitong gampanin, ng ganitong gawain,
ay tuwang-tuwa naman tayo at papasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat sa atin, kami lang tayo sa pinagkatiwala ang maipahayag ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan. At alam ko, kayo rin, na nandiyan sa comment section, ganito rin ang nararamdaman. At sabik na nating makita ng mukhaan ang ating Ama na nasa langit. Ano po? Ayan. At dahil sa ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao, isang magandang panuntunan ito, mga kapatid, para samantalahin natin na tayo'y makalapit sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoong Diyos. At itong ating pananampalataya, dapat yan po ay nagbubunga ng mabuting gawa. Lagi ho ninyo tatandaan, mga kapatid. Kasi yung pananampalatayang walang gawa, wala ring saysay. Pananampalatayang hindi nagbubunga ng gawang mabuti, wala ring silbi. Kailangan ang pananampalataya dapat may refleksyon, nagbubunga. Ano nagiging bunga? Ang nagiging bunga, pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Sinasabi ko ito kasi hindi sapat, mga kapatid, na naikapit lamang sa atin yung titulong Kristiyano. Hindi sapat na ikinapit lamang sa ating pagkatao yung terminong Kristiyano. Dapat makikita rin sa ating buhay, pananampalataya, ang mabubuting gawa. At ito ay naipapamuhay natin sa ilalim ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kasi walang pinapaboran ang Diyos, mga kapatid. Ano mang lahi, ano mang kultura o pinagmulan ng tao, ang batayan lagi ng ating Panginoong Diyos ay kung tayo ba ay sumampalatayang totoo sa ating Panginoong Hesukristo. Nakabase yan sa ating puso. Nakikita ng Diyos ang ating puso at alam niya kung tunay ang ating pananampalataya. At yung pananampalatayang yan, hindi po pwedeng hindi yan magbubunga ng gawang mabuti. Kaya nga doon sa mga binasa nating 2 talata, hindi porket Hudyo, ligtas na sa hatol. Walang iniwan niya sa katotohanan. Hindi porket ikaw ay Kristiyano, ligtas ka na sa hatol. Kung yung mga Hudyo nung una na pinili ng Diyos, hindi nakaligtas sa hatol. Tayo pa na inadapt ng ating Panginoon ang maliligtas sa hatol. Ay bakit? Wala kasing ang Diyos kasi pantay, patas sa lahat ng pagkakataon. Walang itinatanging tao. Kaya kinakailangan magkakaroon tayo lagi ng pagsisiyasat sa ating mga buhay. 2025 na ngayon. Na kumusta ba ninyo ang inyong sarili nung nagdaang taon? Kumusta ba ako nung nagdaang taon? Kumusta naman ako ngayong 2025? Nagkaroon ba ako ng paglago sa pananampalataya? Naipapamuhay ko ba yung ipinagkatawag na kabanalan sa akin ng Panginoong Diyos? O wala pa rin akong pinag-iba mula ng 2010 hanggang kasalukuyang taon, wala pa rin pinag-iba? Isigolaki pa rin ako sa pananampalataya. Ay ginigising tayo ngayong hapon, mga kapatid. Kung nung mga nagdaang panahon, nagdaang mga taon, ang pananampalataya mo tila Christmas light, patay sindi. O tila baga spotlight.
Minsan napakaliwanag. Minsan naman napupundi. Noong nakaraang taon, aktibo. Pumasok ang 2025. Hindi na aktibo. Dapat ang ating paglago kay Kristo sa bawat taong magdaraan sa ating buhay, dapat pataas ng pataas ang antas. Dapat mayroong paglago. Yan. Yung sinimulan nating paglapit kay Kristo, dapat lumalago tayo sa pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon. Habang lumalago ang ating pagkakilala sa Panginoon, lalo naman nating makikita yung kanyang karakter. Kaya dapat lumalalim tayo sa pagkakilala. Yan. Brother Fernand, nagbabasa naman ako ng Biblia Ay maganda ang inyong ginagawa. Palabasa kayo ng Biblia, pero hindi sapat yun. Kailangan yung binabasa natin isinasabuhay. Ayan. Kaya nga yung mga Hudyo kabisado nga ng mga Hudyo yung mga batas na pinagkaloob sa kanila. Pero kaya lang sa kabilang banda, kabisado nga nila ito, hindi naman nila sinasabuhay ng buo. At yung nagbigay sa kanila ng utos, nagbigay sa kanila mga aral na itinakwil pa nila. Kaya hindi ko mo bumabasa ng Biblia ay ayos na. Dapat mayroong talagang paglago. Kaya tulad ng mga Hudyo, hindi porket Hudyo ligtas na sa hatol ng ating Panginoong Diyos. Tayo man din, hindi ko bumabasa ng Biblia, ligtas na. Kailangan isa sa ayos natin, itatama natin sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo at patnubay ng banal na Espiritu ang ating kalagayang espiritual, mga kaibigan, mga kapatid. Ako naman palasimba. Di automatic, ligtas na ako niyan. Ay wag kang pakampante, kapatid. Maraming palasimba, pero walang pananampalataya. Yung iba kaya palasimba kasi dulot lang ng tradisyon. Dulot lang ng kanilang nakasanayan dahil doon na sila namulat. Ang maganda, sa palagian nating pananambahan sa ating Panginoon, sa ikabuturan ng ating mga puso, may tunay tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ng ating Panginoong Hesus, samantalang ating sinasampalatayanan, siya ang nagmamaneho ng ating buhay. Maraming mga tao palasimba pero self-centered, katulad ng mga Hudyo. Ang kailangan natin dito, palasamba tayo sa ating Panginoon, dapat Christ-centered. Yan. Ito yung tama na pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Yan. Siya yung gagawin nating driver ng ating buhay. Sa mundong ito, maraming tao tinanggap nga nila Panginoong Jesucristo. Kaya lang, ang nagdadrive pa rin ang kanilang buhay, ang nagmamaneho pa rin ang kanilang buhay, sila pa rin. Sila pa rin. Na dapat, ang nagmamaneho ng kanilang buhay, hindi na sila, kundi si Kristo na. Diba, kagaya ng ilustrasyon sa aklat, na lagi nating nababasa at alam na ng lahat. Na halimbawa, di umano, ikaw ay nagmamaneho ng isang sasakyang pampasahero. Tapos yung gawin mo kanan, walang nakasakay. Yung nasa likod mo naman, wala ring laman. Ay nagkataon sa iyong pagmamaneho ng sasakyan,
pumara doon sa di kalayuan sa harapan ng iyong sasakyan ng ating Panginoon. Ang tanong doon sa libro, ay saan mo anya papaupuin ang ating Panginoong Jesucristo nang ikaw ay kanyang pinara, samantalang dala-dala mo yung pinagmamaneho mong sasakyan? Ay ang sagot ng iba, ay dito ko anya siya pauupuin sa tabi ko. Ayan, dito sa kanang bahagi. Ay yung iba naman, ay pasasakayin ko ang Panginoon dito sa aking likuran, pero sa tabi ko. Ayun, yung tabing-tabi sa likuran ko. Pero ano sabi ng ilustrasyon doon sa aklat na ito? Kapag pumara ang ating Panginoon, huwag mo siyang paupuin sa likuran. Huwag mo rin siyang paupuin sa gilid. Paupuin mo siya sa lugar na kung saan ka nakaupo. Ikaw ang aalis doon sa manobela, sa upo ang nasa manobela, ang Panginoon Jesucristo ang paupuin mo doon sa manobela. At ikaw ay umupo doon sa tabi ng ating Panginoon. Ilustrasyon na bababasa natin sa libro na nagtuturo sa atin na dapat kapag nasa atin na si Kristo, hindi na tayo ang magmamaneho ng ating buhay, dapat si Kristo na. Dahil kapag si Kristo ang magmamaneho ng ating buhay, tiyak ang kalooban ng Diyos ang ating magagawa. Tiyak na tayo'y magbubunga ng gawang mabuti. Tiyak ng ating pagiging palasamba, ang ating pagiging palabasa ng Biblia, ay mayroong tunay na kahulugan at makabuluhan. Ito, yung mga tao na sinasabi ng isang aklat sa Biblia na yung mga na kay Kristo wala ng paghatol. Yan po ang tunay na kay Kristo. Si Kristo ang ginagawa nilang sentro ng kanilang buhay. Ang Panginoon ang driver ng kanilang buhay. Ano po? Ganyan po yan, mga kapatid. Pero yung mga Kristiyanong naturingan pero self-centered, ay mahirap yun. Hindi si Kristo nagmamaneho sa kanyang buhay. Kaya nga pag tinatanggap natin ang Panginoon, hindi lang bilang tagapagligtas, hindi ba? Ano itinatanong sa atin ng ministro o ng pastor bago tayo sumailalim sa tubig ng bautismo? Ano tinatanong? Tinatanggap mo ba ng buong puso? Yan. Ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. Kita ho ninyo, dalawa, tagapagligtas at Panginoon. Maraming mga tao ang tingin lang kay Kristo tagapagligtas hindi Panginoon. Tinanggap lang nila ang ating Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas, hindi bilang Panginoon. Abay, mahirap yan. Dapat tagapagligtas at Panginoon. Yan. Sa ganitong paraan, hindi tayo malalagay sa alanganin. Tunay ang paraan, sistema ng ating pagtanggap sa ating Panginoong Yesus. Ganyan ho yan, mga kapatid. Kaya itong Kapitulo 2 talatang 10 hanggang 11 ng Roma, ito ho ay isang pagpapaalala sa atin ng Diyos na makatarungan sa lahat. Pagpapaalala ito ng Diyos na hindi nagtatangi ng mga tao, na handang magbigay ng parusa sa mga taong tiwali at ayaw sa Kanya. Gantimpala doon naman sa mga tao na tunay na sumusunod at sumasampalataya sa Kanya. Kaya tayo mga Kristiyano, patuloy tayong inaanyayahan ng Kapitulo 10 hanggang 11 na mamuhay ng may kabanalan, mamuhay sa katwiran ng ating Panginoong Diyos. At lumakad sa kabanalang
ipinagkatawag sa atin. At magbunga ng gawang mabuti. Ayan po mga kapatid. Kaya masarap pag-aralan itong aklat ng Roma. Okay. O ngayon, bago ko dumako sa Kapitulo 2, talatang 12, babati muna ako at babasa sa atin pong mga kaibigang nasa ating comment section, ha? Yan. Bago natin ituloy yung ating huntahan, ha? Shout out muna kay kapatid na Ponsmagan, ha? Shout out, yan. Kay JR Win, paano ba ito binabasa? Winsislao, tama ba? Yan. JR Winsislao Muanya, yan. Shout out sa iyo kapatid, yan. Alright. Ayo, sinagot niya si kapatid na Jelemay Vergara de la Cruz. Sabi niya, Seventh-day Adventist po, sister. Thank you sa pagtugon. Yan. Shout out kay kapatid na Nimpa Balido kay Sir. Abay na ba, nabisita ako ng ating napakasiglang kapatid na pananampalataya, kapatid na Nimpa Balido kay Sir. Ayan, shout out po sa inyo kapatid. Yan kami dalawa magka-churchmate nung araw. Ngayon kasi si kapatid na Nimpa mayaman na. Sa Amerika na ho nakatira. Kaya di na kami nagkikita, sa Facebook na lang. Ako naman papayaman pa lang. Ayan, shout out sa inyong lahat mga kapatid, ha. Hazel Gabihan, shout out po sa inyo, ha. Elizarde Estogal, shout out. Ronald Galaan, ayan. Si Pedro Herbolario, shout out po sa inyo kapatid. Kay Janet Arana, yan. Omilito Pitogo, shout out po, magandang tanghali o hapon. Den Nueva Enoch, yan, mapagpalang hapon. Remy Katipon Angeles, shout out po. Jessel Belio, mapagpalang hapon. Maricar Seriano Jr., shout out. Kay Jeffrey Ramirez, shout out po sa inyo. Binabati rin natin, si Pastor Cesar Ramirez, yan, mapagpalang hapon, Pastor. Richie Cortez, yan. At kay Shim Lombrico Sumagaysay, mapagpalang hapon po. Salji Chua Rangel, yan, shout out sa inyo lahat. Luther Guerrero, yes. Okay, sino pa ba mga hindi ko nabati? Okay, si Jerome Dutimas, shout out po. Mula naman dito sa ating YouTube channel, binabati natin si Assorted Vlog. Yan. Mahirap din unawain, brother, ang talata, sabi ni kapatid na Assorted Vlog. Opo, ay dahil naman may katotohanan din, ay kami po naman dito sa programa ng Ayon sa Kasulatan, magiging katuwang ninyo para maunawaan mga bagay-bagay na nasa banal na kasulatan. Ano ho? Yan. Magiging katuwang nyo po kami para maintindihan yung mga talata na tila baga napakahihirap unawain sa abot po ng ating makakaya. Ano? At ito namang munti nating kakayanan ay lagi tayo nagpapatulong sa ating Panginoong Diyos na makapagturo tayo ng mga tao tungo sa tuwid na landas. Sa ikapagkakamit, nagpakikipagtagpo natin sa ating Panginoong Diyos Ama. Ano po? Yan. Shout out din kay kapatid na Alicia Bermelio.
Sabi niya, magandang hapon po sa lahat na nanonood. At sa inyo, Brad Fernando Camacho, at sa iyong pamilya. Ayan, maraming salamat po, mga kapatid, mga kaibigan. Pauls Magan, shout out po, sabi niya, nagtatrabaho ako habang nanonood. Ay, wag ka lang pahuhuli, kapatid na Pauls Magan, baka baka mabigyan ka ng ano ba tawag dito, ng warning, mabigyan ka ng sumpila. Ayan, salamat, kahit kayo busy, naririyak kayo at umaantabay. Sabi ni kapatid na John Ray Dugang Gombok, kailangan talaga ang fully surrender, bro, sa Panginoon, ang ating sarili. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa ating sarili. Need talaga ang banal na Espiritu sa ating buhay. Amen. Exactly, mga kapatid. Di ba? Ganyan po ang kaisipan, ang Espiritu ng pinagahari sa kanyang buhay, ang ating Panginoon. Total kasi sabi ko lagi, nandito na tayo nandito na tayo sa pananampalataya. Di lubos-lubusin na natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, hindi ba? Wag na natin sayangin yung mga natitirang panahon. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, mga kapatid. Wag na nating sayangin yung mga nalalabing panahon. Gugulin na natin ito sa lubusang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Yan. Alright. Sabi ni kapatid na Olan Relyoso, good afternoon po, Kap, habang nagluluksa, nakikinig po ako. Ay, ganun po ba? Di man namin kung ano ang inyong di namin alam kung ano inyong pinagluluksa, pero kami po ay nakikiramay sa ngalan ng Panginoon. At patuloy kayong aliwin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga pangako sa banal na kasulatan. Nakikiramay kapatid na Ola Relyoso, ang palatuntunan po ng ayon sa kasulatan. Ayan. Okay? Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by
forevermore. Forevermore.